Noong Agis ng Nobyembre 2018, nagsimula ang unti-unting pagbabago sa buhay ni Rosemary Santos Walker o mas kilala sa palayaw na Maria. Sa Spokane, Washington, nagbabadya ang malamig na hangin habang inaayos niya ang mga damit ng kanyang nilalabhan. Isa siyang 27 taong gulang na Pilipina na nagpakasal sa isang dating sundalo, si John Walker, taong 2017. Ang kanilang unang taon ng kasal ay puno ng mga simpleng sandali, mga dinner date at pag-uusap tungkol sa mga pangarap. Ngunit ang lahat ng ito ay nagbago nang manirahan kasama nila ang ama ni John na si Michael Walker. Si Michael ay isang 62 taong gulang na retiradong negosyante, ay lumipat sa kanilang bahay matapos ipasa ang negosyo sa kanyang mga anak. Sa simula maayos na naging samahan nila. Tumutulong si Michael sa mga gawaing bahay at madalas nitong kinukumusta si Maria tungkol sa buhay niya sa Pilipinas. Sa kanyang mga unang linggo sa bahay, hindi naramdaman ni Maria ang anuman kundi pasasalamat sa tulong ng biyenan. Habang tumatagal, unti-unting napansin ni Maria ang kakaibang kilos ni Michael. Mas madalas nitong pinupuri ang kanyang anyo sa paraang hindi niya gustong pakinggan. May mga pagkakataon na tila sinasadyang dumikit ito nang masyadong malapit kapag sila'y nagkakasalubong sa kusina o sa sala. Sinubukan niyang ipagsawalang bahala ang mga ito. Iniisip na baka likas lang talagang magiliw ang biyenan. Noong gabi ng 22 ng Nobyembre, nagbago ang lahat. Habang si Maria ay natutulog, naramdaman niya ang bigat ng isang kamay na pilit siyang ginigising. Sa una, akala niya ay si John iyon, ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, si Michael ang bumungad sa kanya. Sinubukan niyang pigilan ito at lumaban, ngunit walang saysay ang kanyang lakas at dito na nangyari ang bagay na hindi ginusto ni Maria. Kinabukasan matapos ang nangyari, naglakas loob si Maria na mag-open up kay John. Sa kanyang isip, umaasa siyang mauunawaan siya nito at ipagtatanggol laban sa ama. Ngunit sa halip, nakaramdam siya ng malamig na pagtugon. Sinabi ni John na wala siyang panahon para sa maliit na drama at iginiit na si Michael ay hindi magagawa ang akusasyon niya. Sa halip na humingi ng tulong, pinayuhan pa siya nitong magparaya upang mapanatili ang katahimikan sa pamilya. Habang nakaupo si Maria sa kanilang kwarto, iniisip ang malamig na tugon ni John, unti-unti niyang napagtanto na nasa isang bahay siya kasama ang 2 lalaking hindi niya mapagkakatiwalaan. Ang kanilang mga mukha na dati niyang tinitingala ay tila nagiging simbolo ng kawalan ng hustisya. Sa kanyang isipan, nagumpisang mabuo ang plano upang makaalis sa kadilimang ito at manumbalik ang kanyang kapayapaan. Sa mga araw na lumipas, matapos ang malamig na pagtugon ni John, unti-unting naramdaman ni Maria ang bigat ng sitwasyon. Hindi na niya maramdaman ang seguridad sa sarili niyang tahanan. Ang mga kinikilos ni Michael ay naging mas lantaran na tila nagiging masyado itong kampante dahil alam niyang hindi kumikilos si Maria at hindi siya sinusuportahan ni John. Sa bawat araw na dumaan, naghanap si Maria ng paraan upang hindi maubos ng takot ang kanyang isipan. Nagpasya siyang maghanap ng tulong kahit na wala siyang formal na karanasan sa batas o pagharap sa ganitong sitwasyon. Sa pagkakataong iyon, naalala niya ang tungkol kay Attorney Lily Hernandez, isang Pilipinang abogado na narinig niyang tumutulong sa mga kababaihan sa komunidad. Tahimik na lumapit si Maria kay Attorney Lily sa isang coffee shop malapit sa Spokane River. Sa umpisa ng kanilang pag-uusap, ramdam ni Maria ang kaba habang inilalahad ang kanyang sitwasyon. Sinabi niya ang detalye ng insidente kay Michael at ang kawalang aksyon ni John. Habang nakikinig ang abogado, napansin ni Maria ang lungkot at galit sa mukha nito. Sinabi ni Lily na ang kanyang kaso ay hindi pangkaraniwan. Ngunit mahirap ding patunayan kung wala siyang ebidensya.
Pinayuhan siya ni Lily na magsimulang magtipon ng mga ebidensya laban kay Michael. Kahit na sa simpleng paraan, sinabi nito na maaaring magamit ang mga audio recordings o video footage upang patunayan ang kasalanan ng lalaki. Dagdag pa rito, hinimok din siyang bantayan ang mga kilos ni John lalo na kung patuloy itong nagiging kampante sa kabila ng kanyang mga reklamo. Sa mga sumunod na araw, dahan-dahang nagpatuloy si Maria sa kanyang buhay. Ngunit ngayon ay may dalang layunin. Bumili siya ng mga kagamitan tulad ng isang voice recorder at isang nakatagong camera. Inilagay niya ang mga ito sa mga lugar kung saan madalas nagkakaroon ng pag-uusap sa pagitan nila ni Michael. Kasama nito, sinimulan niyang obserbahan si John na napansin niyang madalas mag-usap sa telepono ng pabulong at may hawak na mga papel na tila mga transaksyon. Noong 10 ng Disyembre 2018, nakuha ni Maria ang kanyang mga unang ebidensya. Habang siya'y naghuhugas ng pinggan sa kusina, bigla siyang nilapitan ni Michael at gumawa ng hindi kaaya-ayang pahiwatig. Sa kabila ng takot, siniguro niyang naka-on ang voice recorder na nasa kanyang bulsa. Sa kanyang isip, alam niyang ito ang unang hakbang patungo sa paghahanap ng hustisya. Habang tumatagal, napansin din ni Maria na si John ay tila may itinatagong sikreto. Sa tuwing aalis ito para sa trabaho, lagi nitong sinisigurong wala siyang makikitang bakas ng kanyang mga pinagkakaabalahan. Ngunit isang gabi, natuklasan ni Maria ang mga papeles sa mesa ni John, mga transaksyon na tila nag-uugnay dito sa ilegal na kalakaran. Hindi lamang ang takot kay Michael ang bumalot kay Maria, kundi pati ang panibagong takot na baka mas malalim pa ang kasamaan sa pamilyang kanyang pinasukan. Sa puntong iyon, napagtanto niyang hindi lamang si Michael ang kanyang kailangang harapin. Habang nagtatago ng kanyang galit at takot, alam ni Maria na ang labanang ito ay mas malaki kaysa sa kanyang inaasahan. Ngunit isa lang ang malinaw sa kanya. Hindi siya papayag na manatiling tahimik. Sa gitna ng kanyang pang-araw-araw na gawain, mas naging maingat si Maria sa kanyang mga kilos. Alam niyang nasa isang delikadong sitwasyon siya, ngunit hindi na siya papayag na manatili sa takot. Unti-unti niyang isinagawa ang plano na binuo sa tulong ni Attorney Lily. Sa bawat oras na mag-isa sila ni Michael, siniguro niyang may recording device. Ang mga simpleng pag-uusap sa kusina o sala kahit na tila ordinaryo ito ay nagbigay ng mahalagang detalye. Sa mga usapan, maririnig ang mga pahiwatig ni Michael tungkol sa kanyang kontrol sa bahay at ang kanyang palihim na mga hiling na nakakapagpakulo ng dugo ni Maria. Samantala, si John ay patuloy na nagpapakita ng malamig na ugali sa kanya. Tuwing tinatanong niya ang asawa kung bakit hindi nito gustong aksyonan ang ginawa ng ama, umiiwas ito at sinasabing wag na niyang guluhin ang kanilang buhay. Lalo pang napansin ni Maria na madalas nawawala si John ng mas matagal kaysa sa dati. Sa isang gabi, sinubukan niyang sumunod dito habang palabas ng bahay. Dinala siya ng kanyang paghahanap sa isang warehouse sa labas ng Spokane. Mula sa kanyang sasakyan, natanaw niya si John na pumasok sa loob ng gusali kasama ang ilang lalaki. Tumagal ng halos 1 oras bago ito lumabas at nang makita niyang may bitbit itong malaking kahon, nagkaroon siya ng hinala. Sa isip niya ay maaring konektado ito sa mga dokumento ng ilegal na transaksyong nakita niya. Kinabukasan habang wala si John sa bahay, binuksan ni Maria ang isang drawer sa opisina nito. Doon niya nakita ang mga tala ng mga transaksyon at ilang larawan ng mga armas. Napagtanto niya na sangkot si John sa isang ilegal na operasyon ng pagbebenta ng armas at posibleng kasama rin dito si Michael. Sa kabila ng takot na maaaring madiskubre ang kanyang ginagawang pagsisiyasat, patuloy na tinipon ni Maria ang mga ebidensya. Pinalakas niya ang recording setup sa bahay. Iniwan ang mga camera sa mga lugar kung saan madalas magtagpo sina John at Michael. Sa mga sumunod na araw, nakakuha siya ng mga pag-uusap na nag-uugnay sa kanilang dalawa sa naturang operasyon.
20 ng Desyembre 2018, habang sinusuri ni Maria ang mga footage mula sa nakatagong kamera, narinig niyang pinag-usapan ni Michael at John ang isang paparating na transaksyon. Malinaw sa kanilang mga salita na ang warehouse na pinuntahan ni John ang lugar ng kanilang operasyon. Sa sandaling iyon, natanto ni Maria na may pagkakataon siyang ilantad hindi lamang ang ginawa ni Michael sa kanya, kundi pati na rin ang kanilang illegal na gawain. Habang nag-iisip ng susunod na hakbang, muling bumalik sa kanyang isipan ang sinabi ni Attorney Lily. Ang ebidensya ay ang pinakamahalagang bagay para sa isang biktima at alam niyang hawak na niya ang mga ito. Ngunit sa likod ng lahat ng kanyang ginawa, naramdaman ni Maria ang lalim ng pangungulila. Sa gitna ng labanang ito, wala siyang mapagkakatiwalaan sa bahay na tinatawag niyang tahanan. Ang mga taong dapat sana'y nagpoprotekta sa kanya ay ang mismong naglalagay sa kanya sa panganib. Nang gabing yun, habang nakahiga siya sa kama, nagbabadya ang panibagong resolusyon sa isip niya. Hindi na lang siya lumalaban para sa sarili, kundi para sa iba pang maaaring maging biktima ni Michael at John. 28 ng Desyembre 2018, habang nasa trabaho si John at abala si Michael sa pag-aayos ng ilang gamit sa garahe, nagkaroon ng pagkakataon si Maria na repasuhin ang lahat ng ebidensyang nakalap niya. Ang mga audio recordings na naglalaman ng mahahalay na pahayag ni Michael, ang mga video footage ng kanilang mga transaksyon sa iligal na armas, at ang mga dokumento ni John ay nagsimula ng magpinta ng malinaw na larawan ng kanilang kasamaan. Sa tulong ni Attorney Lily, nalaman ni Maria na may sapat na silang ebidensya upang iugnay hindi lang si Michael kundi pati si John sa magkahiwalay na krimen. Nung hapong yon, nagpasya si Maria na umaksyon. Habang tahimik siyang nag-iimpake ng ilan sa kanyang personal na gamit, inihanda niya ang isang envelope na naglalaman ng kopya ng mga ebidensya. Isinakay niya ito sa kanyang bag upang dalhin sa tanggapan ng pulisya. Sa isip niya, ito na ang simula ng paglaya niya. Pagdating sa Spokane Police Department, inilahad ni Maria ang buong kwento sa mga opisyal sa tulong ng mga ebidensyang dala niya. Mabilis na nagbuo ng operasyon ng pulisya upang masigurong mahuli ang mag-ama sa akto. Napag-alaman nila na sa loob ng 3 araw ay magaganap ang malaking transaksyon sa warehouse na madalas puntahan ni John. Noong gabi ng 31 ng Desyembre 2018, sinimulan ng mga pulis ang pagmamatsyag sa paligid ng warehouse. Kasama si Maria, maingat nilang inobserbahan ang galaw ni John at Michael. Nang dumating ang takdang oras, natanaw nila si John na nagdala ng mga armas sa loob ng warehouse, kasama si Michael na nag-asikaso ng mga dokumento ng transaksyon. Hindi nagtagal, pumasok ang mga otoridad sa warehouse at dinampot ang lahat ng naroroon. Nagulantang sina John at Michael sa pagdating ng mga pulis. Sa gitna ng kaguluhan, nagbigay si Maria ng pahayag sa mga otoridad na tumutukoy sa papel ng dalawa sa iligal na gawain. Habang iniimbestigahan ng lugar, natuklasan din ang higit pang ebidensya na nag-uugnay kay John sa pagbebenta ng armas at kay Michael sa pang-aabuso. Matapos ang raid, dinala sa presinto ang mag-ama upang harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanila. Habang nakaupo sa labas ng interrogation room, naramdaman ni Maria ang bigat ng mga emosyon. Takot, galit at kahit kalungkutan. Ngunit higit sa lahat, naramdaman niya ang kaunting ginhawa. Sa wakas, may aksyon nang nangyayari. Habang ini-interrogate sina John at Michael, malinaw ang kanilang mga pagtanggi. Sinubukan nilang sisihin si Maria. Sinasabing ang lahat ng ito ay bahagi ng kanyang pagiging makasarili. Ngunit hindi ito kinagat ng mga pulis. Ang dami ng ebidensyang ipinakita ni Maria ay sapat na upang kontrahin ang kanilang mga kasinungalingan. Nang gabing yon, habang pauwi mula sa presinto, naisip ni Maria na bagamat mahaba pa ang laban, isang mahalagang hakbang ang nagawa niya. Sa bawat galaw ng mga otoridad, mas lumilinaw ang hustisyang matagal niyang hinintay. 10 ng Marso 2019, nagsimula ang paglilitis laban kina John at Michael Walker sa Spokane County Superior Court.
Habang inilalatag ng prosekusyon ang kanilang kaso, malinaw ang larawan ng kasamaan nina John at Michael. Sa mga ipinresenta, kabilang ang mga audio recordings, video footage at dokumentasyon ng mga transaksyon sa armas. Napatunayan ang malalim na kasalanan ng mag-ama. Ang testimonya ni Maria ang naging sentro ng kaso. Sa kabila ng kaba, malinaw niyang isinalaysay ang bawat detalye ng kanyang karanasan, ang pang-aabuso ni Michael, ang malamig na tugon ni John at ang pagkakadiskubre niya sa kanyang illegal na gawain. Habang nakaupo sa witness stand, iniwasan ni Maria ang tingin ni John na tahimik na nakaupo kasama ang abogado. Alam niyang sinusubukan nitong magpakita ng inosente, ngunit hindi na siya mapapaniwala nito. Sa kabila ng mga tanong ng depensa na pilit sinisira ang kanyang kredibilidad, nanatili siyang matatag. Samantala sa likod ng lahat ng ito, unti-unting lumitaw ang iba pang ebidensya. Laban kay Michael, ang mga dating reklamo ng pang-aabuso mula sa mga babaeng empleyado sa kanyang dating negosyo ay muling nabuksan. Ilan sa mga ito ay nagdesisyong lumapit sa korte at magbigay ng testimonya na nagpatibay sa kaso laban sa kanya. Depensa naman ni John ay pilit na idinidiin na wala siyang alam sa ginawa ng kanyang ama, ngunit ang mga video footage mula sa warehouse ay nagsiwalat ng totoo. Makikitang aktibo si John sa pagbebenta ng armas habang si Michael ay tumutulong sa paghahanap ng mga buyer. Sa bawat araw ng paglilitis, lalong naging malinaw ang pagkakasangkot ni John at Michael. Ang prosekusyon ay walang tigil sa pagpapakita ng mga ebidensya at testimonya na nag-ugnay sa kanila sa kanilang mga krimen. Habang tumatagal, nararamdaman ni Maria na hindi na lamang ito tungkol sa kanyang personal na laban. Naging simbolo ito ng lakas ng mga biktima na tumindig laban sa mga pang-aabuso. Sa kabila nito, naramdaman din ni Maria ang bigat ng emosyon. Habang naririnig niya ang sariling kwento at ang mga patotoo ng iba, muli niyang binalikan ang mga oras na naramdaman niyang nag-iisa siya. Ngunit ngayon, sa harap ng hustisya, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Habang papalapit ang hatol, nanatili si Maria sa tabi ni Attorney Lily na patuloy siyang pinapalakas ng loob. Sa kanyang puso, alam niyang anuman ang resultan, ginawa niya ang tama. 20 ng Marso, 2019, sa huling araw ng paglilitis, nagtipon ng lahat sa courtroom para pakinggan ang hatol laban kina John at Michael Walker. Ang mga huling argumento mula sa magkabilang panig ay nagpapakita ng magkaibang mukha ng kaso. Ang prosekusyon ay nagbigay diin sa mga ebidensyang nag-uugnay sa mga krimen ng mag-ama, habang ang depensa ay patuloy na umaapela ng simpatsya sa korte. Iginiit ang kawalang sala ng kanilang mga kliyente. Habang naririnig ni Maria ang pagbasa ng bawat argumento, naramdaman niya ang bigat ng mga nakaraang buwan. Ang lakas ay galing sa mga ebidensyang pinaghirapan niyang makalap at sa suporta ng mga taong naniniwala sa kanya. Ngunit sa kabila nito, hindi niya maalis ang takot na maaaring hindi bumaliktad ang sitwasyon sa kanyang pabor. Sa mga oras na yon, tila bumagal ang panahon. Ang hukom, matapos ang mahabang deliberasyon, ay nagbasa ng hatol. Sa bawat salitang lumalabas sa kanya, ay unti-unting nararamdaman ni Maria ang kaluwagan. Si Michael ay napatunayang guilty sa kasong sexual assault at harassment at hinatulan ng 15 taong pagkakakulong. Kasama rin dito ang pagbabayad ng danyo sa mga biktima kabilang si Maria. Si John sa kabilang banda ay napatunayang guilty sa kanyang pagkakasangkot sa illegal na pagbebenta ng armas at conspiracy. Hinatulan siya ng 20 taong pagkakakulong na may karagdagang parusa dahil sa kanyang pagprotekta kay Michael at pagbaliwala sa reklamo ni Maria. Habang binabasa ang hatol, hindi na napigilang umaiyak ni Maria. Ito ang luha ng kaluwagan na sa wakas ay natapos na ang bahagi ng kanyang buhay na puno ng takot. Tumayo siya hindi para magsaya, kundi bilang tanda ng kanyang lakas bilang isang biktima na nagawang ipaglaban ang kanyang karapatan. Sa kabila ng lahat, nagpasya siyang maging mapagpakumbaba. Hindi niya itinanggi ang hirap ng kanyang pinagdaanan, ngunit sinabi niyang mas mahalaga ang aral na natutunan niya na ang hustisya ay maaaring makamtan kung may lakas ng loob na harapin ang mga nagkasala.
Sa mga sumunod na buwan nagsimula si Maria ng bagong buhay. Bagamat malayo pang tatahakin ng kanyang paghilom, naramdaman ni Maria na unti-unti nang bumabalik ang kapayapaan sa kanyang buhay. Kung ikaw ay umabot na sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.